dumating nga na parcel ngayon at nagulat nga ako dahil nakabukas nga ang magkabilaang parte ng pouch. Yo, welcome sa aking series SKL. Share ko lang. Nung una ko nga matanggap ito ay natatakot nga talaga akong buksan. Hindi nga kasi ganun kapulido ang pagkakabalot nga ng plastic o ng pouch. Pero dahil nga matagal ko na nga rin itong inaantay at alam ko nga kung ano ng laman nito ay kailangan ko nga tanggapin at kunin na nga rin ang parcel. Glue gun nga pala ang binili ko at eto nga kumuha na nga rin ako ng glue stick at sinaksak ko na nga rin siya ng malupitan. Kailangan nga kasing matesting itong glue gun nga na to, no? Dahil nga nakakahinala nga naman talaga yung balot. Log nga din pala ang plug nito, buti na lang match nga siya sa saksakan namin. Nang mga oras na nga na to ay natatakot pa nga ako dahil hindi nga lumalabas yung glue stick dito nga sa may glue gun. Ang problema nga ay hindi ko pala nailagay itong glue stick kaya nilagay ko na nga. At tama nga ako ng hinala dahil yun nga lang ang problema nga netong glue gun. Wala nga siyang glue stick. Fast forward nga at eto nga ang kinabukasan. May parcel na naman ngang dumating at si Ate EJ na nga ang pinabuksan ko dahil ang hirap kayang manguha ng video sabay nagbubukas ng parcel. Eto nga pala yung kasabayan na in-order nga namin dun sa glue gun pero magkaiba kasi sila ng store kaya nga naman magkaiba nga din sila ng araw ng dating. Nagmamadali na nga kami buksan ito ni Ate EJ at eto nga ang mga laman. Bali, iba't ibang kulay nga siya ng mga ribbon. Na-excite na nga akong testingin ng mga ito, no? Dahil talaga nga namang may paggagamitan nga tayo nito ng malupitan. Kinuha ko na nga itong red at eto nga watermelon pink nga na mga ribbon. At syempre, kumuha na nga rin ako ng expired na Hobby Plus card. At syempre, gunting. Eto nga mga card ang magsisilbi ngang sukatan o ruler nga netong mga ribbon para nga naman pantay-pantay nga sila pagka ginupit ko. Kailangan nga kasi ay equally divided nga ang mga ribbon na ito. Wow, taray. Mas madali nga naman kasi silang gawin at mas maganda nga naman ang kanilang itsura pagka pantay-pantay nga o pare-parehas nga ang sukat nila. Nang matapos ko ang gupitin ang mga pula ay eto naman nga ang mga watermelon pink ang aking sinunod. Muha nga din pala ako ng kandila at ng posporo dahil kakailanganin ko nga ng kanilang serbisyo pero ayaw ngang gumana nitong kandila, ayaw makisama. Kaya to the rescue naman si Ate EJ at binilhan niya nga ako netong mga lighter. In fairness, mas mabilis nga naman ang aking pagkilos at paggawa nga dito sa mga ribbon gamit nga itong lighter. Kailangan ko nga kasi pagdikitin ito nga mga dulo nga ng ribbon para nga naman maging ganitong itsura or ganitong shape. At nang matapos ko nga itong mga watermelon pink, dito naman tayo pupunta nga sa mga color red. Kala ko nga nung una, napakadali nga lang neto gawin pero sa totoo lang pasu-pasu talaga yung mga daliri ko dyan. Pero taste lang tayo dahil sabi nga nila pagka nga naman talagang pinaghirapan mo ay napakaganda nga naman talaga na magiging resulta. Lot ka naman na kinuha ay etong ang glue gun at glue stick at alam nyo ba, kailangan ko lang naman silang pagdikit-dikitin nga. Napagdesisyonan ko nga na pagsasamahin ko na nga lang yung mga pula at pink nga na ribbon. Pagdidikit-dikitin ko na nga rin sila para nga naman hindi sila plain tingnan. Binaliktad ko na nga rin pala itong mga ito at ididikit ko na nga rin ang mahiwagang stick at ililibot-libot ko nga lang din dito. O may idea na ba kayo kung ano itong ginagawa ko? Kailangan nga ay secured nga din itong mga ito nga ng glue stick. Nang sa gayon ay hindi nga siya maghiwa-hiwalay at maging maayos nga ang pagkabukadkad nga ng kanyang bulaklak. At syempre na ma-secure ko na nga ang mga ito, kailangan ko naman nalagyan nga siya ng mga dahon para nga naman hindi plain ang itsura ng ating bulaklak. Lutan ko na nga rin pala ng green na crepe paper itong ang tangkay niya para nga naman bulaklak na bulaklak ang itsura. Ito nga ang kinalabasan ng ating unang bulaklak at ito naman ang pangalawang bulaklak. Medyo nagkamali pa nga ako ng pagbilot niyan dahil paloob ko nga siya nabilot pero okay din naman ang kanyang itsura. Magandang maganda pa rin at elegante pa rin naman siya tingnan. In fairness, testing pa nga lang sana ito pero tingnan nyo nga naman nagawa ko na nga rin naman ng successful. Pwede na nga rin natin tong pang business O siya, dito na lang. Yun lang.